Alright, magandang araw po sa inyong lahat and welcome back sa Good and Bad News. Ayoko umpisahan ang araw na to, ang gising mo ng pangit. Umpisahan na muna natin sa magandang balita. Get ready, kabayan! With LBC Panalo sa Padala Middle East. Pwede kang manalo ng 500,000 pesos. Brand new Suzuki Bergman Street Maxi Scooter. Other exciting prizes sa aming grand and monthly draws. Simple lang makasali. Just avail any of our LBC holiday offers. You can also get a raffle entry when you send with LBC Kabayani Deal. Sa LBC, panalo ka na sa discounts. Panalo ka pa sa premyo with LBC Panalo sa Padala Middle East. Hindi lang yan ang magandang balita mga kababayan dahil kung ikaw ay taga Kuwait, dahil narinig na ng Kuwait ang side ng Pilipinas na nais nilang makipagkasundo na para paglalagay o pagpapatuloy ng pagpapadala ng mga OFW kasambahay sa Pilipinas, naglabas ngayon ng statement dito sa Kuwait. Progress in Kuwait-Philippine Relations Domestic Worker Update. Well, ayon nga po sa isang report, over 9 months na daw ang lumipas since the ban on sending new domestic worker to the Philippines to Kuwait, coupled with the Kuwait suspension of the new visa for the Filipino workers. However, a glimmer of hope has emerged with the recent statement made by the Undersecretary of the Philippine Ministry of Foreign Affairs. He confirmed that the country's aspiration to engage in discussions with Kuwait regarding the resumption ng mga worker following with the development in the case of juvenile accused of killing of a Filipino worker named Ranara Julibi. Ito ang maganda. Sabi dito ni Al-Shamari, nag-express din siya ng hope for a concerted effort to rectify the past mistake and negative incident that have strained relation between the two friendly countries, particularly in domains of domestic worker and private employment, which have a significant disrupted the labor market. Diba? So sabi niya, let us itama natin ang mga nakaraan, ang mga maling nagawa natin nung nakaraan at mga negatibong insidente na nagbigay ng masalimuot na relasyon sa dalawang bansa. At ayon dito na nakaapekto significantly sa labor market o siguro ang tinutukoy nito, Kuwait. Additionally, the owner of a domestic worker agency welcomed the statement from the Philippines Undersecretary of Foreign Affairs, considering its glimmer of hope for resolving the crisis that has inflicted substantial losses of both nations. Sabi dito, he highlighted the consistent demand for Filipino workers in Kuwait over the years, underscoring daw yung mga challenges na kinaharap ng mga employment agencies sa Kuwait, and express optimism that negotiations would promptly resume to restore normalcy. Meron silang binigay dito na 3 reason kung bakit mas gustong-gusto ng mga Kuwaiti ang mga Pilipino. Una, sabi dito sa report, education. Ang mga Pilipino kasambahay daw ay highly regarded due to their level of education, oftentimes possessing at least a secondary education and sometimes even diploma or university degree. Yan, edukado daw. Pangalawa, professional daw. Professionalism. Filipino workers are known for their professionalism, having undergone training in the field of domestic worker and often being proficient in English language. Totoo ba to? Totoo yan, siyempre. At pangatlo, interpersonal skill. They are recognized for their positive interaction with children and their compassionate care for the elderly. These qualities make them preferred choice for many households sa Kuwait. Diba? Ang galing, no? Nakakatuwa. At may mga ganitong positibong
nangyayari, positibong salita mula sa dalawang bansa, no? At ito ay hindi hong magandang balita naman ang susunod. Travel ban sa Kuwait. May travel ban sa Kuwait. Ito ang sasabihin ko sa inyo, totoo yan. Nagkakaroon ngayon ng travel ban sa Kuwait. Kung ikaw ay nasa Kuwait, naku, mag-ingat ka. Bakit? Umabot ng 40,413 ang mga kaso and surprisingly, dumadami daw o tumataas. In the latest statistics from the Ministry of Justice, inilabas nila ang bilang na umabot ng 40,000 travel bans na na-impose sa mga hindi lang Kuwaiti maging expatriates simula January 1 hanggang September 14 this year. The Daily obtained a copy of statistics indicating that 29,000 travel bans were lifted within the same period. The travel ban requests total 57 for various reasons. Kagaya ng mga sumusunod. Hindi pagbabayad ng mga utang, installment, electricity, and telephone bills, pati na daw ang traffic fines. So, ibig sabihin, sa Kuwait, hindi ka makakalabas if you have on your ID yung mga ganyang utang, kaya ng electricity, internet connections, etc. Lalo talagang dadami to sa totoo lang kung ganyan yung ginagawa ng Kuwait ngayon. At pag ito ginawa din sa Saudi Arabia, ay tepok tayong lahat. Tepok tayo dito. Ano pa ba ang ating ipambabayad nito? 'Di ba? Kaya nga yung iba dito di na bumabalik. Pati bang nasyonalidad, no? Nako, paano kung ginawa yan ng Saudi Arabia? Do you think? Marami hihingi ng tulong nito. Problema nito, mga kababayan, personal debt of a person, hindi pwedeng bayaran ng Philippine government. Nako. Kaya mag-ingat po sa mga may pagkakautang dyan. Pangalawang hindi maganda, mukhang may Pilipina naman dito. Nako, TikToker pa yata. Mostly yung mga nahuli sa Kuwait ngayon, yung mga nagti-TikTok, nakikita sa TikTok. At kayo na yung humusga kung Pilipina or hindi. Sabi dito, 74 people were arrested in 18 different cases on charges. Una, practicing vice and violating public morals in exchange for sums of money in Mabula, Salmiya, Fahahil, Hawali, and Kaitan. Excuse. Sa continuation of monitoring and following up all negative phenomena that violate public morals, the Director General Department of Criminal Investigation, represented by the Department of Protection of Public Morals, was able to monitor number of accounts on social media sites. Patay ka. So nahuli nga sila saan? Social media. Nako, kung ikaw ay gumagamit ng mga social media sa Kuwait, mag-ingat. Baka mamaya mapagbintangan ka na ikaw ay pakawala. Kasi dito, yung mga sinasabi dito sa report, ano yan? Nagpapabayad, alam mo na, pokpok. Yun na yun, pokpok. Mag-ingat kayo dyan. Ito, sabi dito, promoting vice, where 74 people were arrested on charges of acts contrary to public morals, practicing vice in a number of locations and massage institutes in various governorates of the country. 18 different cases, and they were referred to competent authorities to take all necessary legal. Tingnan nyo na lang. I'm sorry, no, but ito, nakikita nyo dyan sa siguro naman na-identify nyo na agad kung sino dyan yung mga mukhang kababayan. Siguro naman, alam nyo na, di ba? Ba? At alam nyo yung application ng TikTok kasi kitang-kita nyo naman, may mga puso-puso pa. Whether ito, pinasa yan. Whether in-screenshot yan, pati yung link nung account, tapos pinasa yan sa police. Whether ganun. Ito pa. Tingnan nyo kung sino dyan yung mga Pinoy. Diba? Nako po. Yan ang
lagi natin sinasabi, hindi lang sa Kuwait, no, maging dito sa Saudi Arabia. Mag-ingat kayo, piliin nyo yung mga pinopost ninyo. Tapos sinasabi ko to, baka mamaya mapagbintangan kayo. Baka akala nila, ay to, pokpok to, hulihin na natin yan. Alam ko naman, hindi ka naman ganun. May mga ganyan, di natin maiwasan yan. Oh. Tsaka hula ko, no, pati yung mga nandyan sa may tabing dagat, yung mga sumasayaw ng mga thunders, na kasama ng mga India, yung sumasayaw, nakita nyo naman yun, di ba? Yung mga TikTok videos na mga matatanda ng mga nanay na, mga lola na nga, may apo na nga yung iba doon, talaga sumasayaw pa. No? Kulang na lang nasa ano sila, no? Nasa bar. Tuwa sila na pinaliligiran sila ng mga Bangladesh, Pakistani, Indian. Diba? Taas pa ng kilikili yung mga lalaki, basang-basa na, no? Pero nga si nanay, ganun daw, no? Ay, grabe. Napanood nyo ba yun? Napanood ko yun eh. Oh, awang-awa nga ako eh. Sabi ko, kung nanay ko to, kung nanay ko to, ay, pang! Siyempre, hindi. Magagalit ako, siyempre. Oh. Anyway, these are the update para sa ating mga kababayan dyan sa Kuwait. Mag-ingat po lagi at laging magdasal. Sana yumaman na lang tayo. Huwag na tayong gumawa ng mga bagay na hindi naman tama. Ano? Matulog na maaga nang magising ng maaga. Ang ganda ng aking no? Ang ganda ng aking salawikain, no? Patulog na maaga para gumising na maaga. Magandang araw sa inyo lahat! Get ready, kabayan! With LBC Panalo sa Padala Middle East. Pwede kang manalo ng 500,000 pesos. Brand new Suzuki Bergman Street Maxi Scooter. Other exciting prizes sa aming grand and monthly draws. Simple lang makasali. Just avail any of our LBC holiday offers. You can also get a raffle entry when you send with LBC Kabayani Deal. Sa LBC, panalo ka na sa discounts. Panalo ka pa sa premyo with LBC Panalo sa Padala Middle East.